Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, if AKAP. that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat. Kasi tinawag niya pong tanga yung gobyerno. Tinawag niya tanga yung gobyerno. Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro naman, makikita mo naman Yak! ang gobyerno, sasabihin mo mga tanga kami. Siguro, pinapalagay mo, alam mo sa akin, Mr. Chair, ang pinapalagay ni Ms. Cassette, yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. That is fake news, Mr. Chair, and that is what we're investigating right now. You see? I hope that you understand that, Mr. Chair. Ms. Cassette, do you understand what I'm trying to say? Ikaw, nandito sa akin yung mga sinabi mo tungkol sa amin, ha? Hindi ako sumagot dyan, eh. Hindi ko na kinakailangan pang i-belabor yan. So, anyway, Mr. Chair, nakita ko naman na Ms. Cassette is now apologetic to what she said. Ganito. Tinawag nitong, hindi ko maintindihan kung babae ba to o lalaki, itong ginigisan ni Abante. No? Pero kung sino man yan, okay? Tinawag niya kasi tanga yung gobyerno. Ngayon, binalik po ni Abante sa kanya yung word na yun. Nasaktan po siya. Umiyak siya. Tamo? Ramdam mo? Na kahit fake news ka, tinawag kang tanga, pero nasasaktan ka. Paano pa kaya yung gobyerno na, di ba, puro katotohanan lang. Tapos tatawagin mong tanga. Ayun yun eh. Ayun yung problema dyan. Diba? Kailangan, may paninindigan kayo. At, diba? Sabi niyo, tanga yung gobyerno. Dapat magpasa hanggang dyan, panindigan nyo na tanga talaga. O, diba, umamin din kayo na nagkamali kayo? O, paano na yun? Yun yung problema eh. Ang yayabang kasi eh. Diba? Yung mga sila bayad ba, di ba pinatawag dyan sa Tricom? At yung iba pang bulag-bulagers dyan. Nasaan na po sila? Bakit wala po sila? Yun yung problema dyan. Diba? Yun yung problema na, alam mo yung ano, yung matapang ka sa yung channel. Diba? Nagpe-fake news ka dun. Pero nung pinatawag ka dahil gusto kang bigyan ng pagkakataong magsalita sa publiko, di ka pupunta dahil natatakot ka. Kanyari, asan mga tapang nyo? Animal talaga. Anyway, meron po tayong bibigyan ng reaction ngayon na isang fake news din, mga pre. Okay? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo po kalimutang i-follow ang ating Facebook page. At syempre ang ating YouTube channel. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Okay. Ngayon mga pre, pag-usapan din po natin itong Tugatog Cemetery mga pre. Kasi itong si Lenlen Oreta, okay? Ay pag-usapan, fake news po ito marami pong fake news ngayon. Pag-usapan natin to. Si Lenlen Oreta mga pre, ay inakusahan ng mga kalaban niya na ibinenta niya daw po itong Tugatog. Oo. Tugatog Cemetery mga pre. Binenta niya daw po. Pero hindi po totoo yan kasi unang-una binalita din po yan sa GMA News, no? Binalita din po yan na pinapa-renovate lang po. Hindi po binenta. Okay? Hindi po yan binenta. Kaya doon po tayo sa mga politiko na nagsisilbi sa mga Pilipino, sa bayan. Wag po doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Ito si Lenlen Oreta, palaging sinisiraan sa social media. Paano ko masasabi
na talagang inano niya to, talagang nirenovate po niya ito, pinarenovate niya ito. Paano? O, panoorin po natin ang video ito mga pre. Okay, may papakita po ako sa inyo. Sabay-sabay po natin panoorin ito. Yan. Ito mga naiiwan mo sa layout, ito parang part of the design. May heritage value. Lugar na to kasi ito nga division. Kasi kung hindi po kayo mahal ng taong ito, hindi po kayo mahal ng taong ito, wala na. Ano pa niya? Bakit niya ipapaayos yan? Kung talagang papabayaan kayo niyan. Diba? Sinamantala lang po ng kalaban, nung pinarenovate niya ito, bawal pumasok, bawal man nung bumisita. Kasi inaayos niya eh. Bawal mo nang bumisita. Diba? So, kinuha yung pagkakataon na yun ng kalaban ni Lenlen Oreta para ikalat sa social media na ito ay binebenta na po. Huwag po kayong maniniwala sa social media. Kung makakita po kayo ng mga post sa social media, yan po yung tinatalakay kanina sa Tricom eh. Makakita po kayo ng mga post, pag-aralan nyo po muna, magsaliksik po muna, teka lang, ito ba ay totoo o hindi? Magsaliksik po muna, huwag tayong maging uto-uto. Naku po. Kaya naman palang bawal mo nang bumisita dahil inaayos pa. Ito, panoorin natin. May ayos to para pwede din pumasok mga tao dito, magmuni-muni, may park, may pwedeng lugar na pwedeng exercise. Yan o. Anong objective? Bakit kailangan baguhin ang sementeryo? Unang-una kasi wala nang nalilibing dito. So gusto natin, pakinabang ang bawat Malabonian na bakit sa ibang lungsod pa dadali para yan sa mga Malabonian yung mga namamatay dito sa ating sariling sementeryo. Wala na, kasi punong-puno na. Kaya ngayon nakita natin parang Columbari na. So mas madaming malalagay. So almost triple of what it used to be. So malaking bagay ito. Well, agad-agad muna sa murang halaga, no? Na aral natin at matutulungan pa natin ang taong bayan. Kung ano kasi mahirap, namamatay na, panay gastos pa. Ngayon, kahit pa paano makakatipid sila. Kasi ganun po yan ka-concern ang taong ito. Pero kahit ganun, ginagawan pa rin nila ng fake news. Galing nila sa fake news no? Magsaliksik po kayo. Alam nyo yung mga naninira ng kapwa, katulad ni Lenlen Oreta, sinisiraan sa social media. Yung naninira po, masama po ang intensyon niyan sa ating bayan. Kasi gusto nilang matalo yung nagsisilbi ng totoo Kaya gagamitan nila ng fake news. Tandaan nyo yung mga nagpapakalat ng fake news, pag nanalo yan, walang magandang gagawin yan sa lugar nyo. Pansarili lang po ang gagawin yan. Magnanakaw lang po yung mga yan. Ako po. Phase 1, Phase 2 po ito. So itong Phase 1 nasa 50%, no? So, madami pang gagawin. Phase 1 ito, kalahati itong mga Columbari, basically the structures. So ito po. Ito there, if we're looking at it, we're looking at all the nagawa dito para mabilis na yan, no? Kung gagawin. But part of the second floor of the Columbari, probably constitute phase. Ito recorded po ito. May 2022. Buti na lang, na-record nila. Phase 2, yung crematory, that's part of Phase 2. Pag-ayos maybe nito, yung mga daan-daan. Unang benefit, mas madami tayong maglibing dito. Pangalawa, definitely makakatulong yung crematory, no? Pag may namamatay, mabibigay sa murang halaga. Pangatlo, it's also a park, so pwede magmuni-muni mga tao dito, pwede bumisita. But that's the whole point of this. Nakita natin to during the pandemic, ang daming namamatay at gusto natin lang makatulong. During the pandemic, ang daming na namamatay. Hindi po dahil sa COVID kundi dahil sa programa ng digong yun. Ayan po iboto po natin sa itong si Lenlen Oreta po, no? Mas alam mo, mas maganda na ikaw yung sinisiraan kumpara ikaw yung maninira, 'di ba? Sa mga taga Malabon diyan, alam niyo na kung sino yung nagtatrabaho ng tapat para sa inyo. Okay, iboto po natin bilang isang kongresista si Lenlen Oreta. Okay? Iboto po natin yung sinisiraan. Huwag po yung naninira. K.O. Okay? Ganon lang yun. Ganon lang po kasimple mga pre. Ayun. Ngayon mga pre, pag-usapan lang natin saglit itong paghuli kay Digong noon. Alam nyo noong hinuli po si Digong ni General Torre,
Si Digong ay nagbatigas pa, dami pang mga etsabuera, quick lang. Pinapatagal pa ba, di ba? Sabi ni Nicolas Torres, sinong sasama kay Digong? Oo. Itong si Hanelet, mga pre, itong si Hanelet, I think na-mention yata ni Nicolas Torres na ikaw ba yung sasama kay Digong? Ano pong sabi ni Hanelet? Hindi po ako makakasama kasi wala akong passport. Diyan palang fake news ka na, Hanelet. Bakit? Kasi galing kayong Hong Kong, kakabalik nyo lang ng Pinas kasama si Digong, tapos sasabihin mo wala kang passport. KO! Diba? Galing kayo Hong Kong. Ganito ka sinungaling yung mga DDS. Ganito po kasi sinungaling yung mga DDS. Galing kayo Hong Kong, tapos sasabihin mo kay Nicolas Torre, wala akong passport eh. KO! Tama ba yon? Tama ba yon, mga pre? Bakit gumagawa si Hanelet ng ganyang eksena? Ayan yung tanong ng karamihan eh. Bakit? Kasi po, si Digong, pinuli na ng ICC. Imposible po ito si Hanelet walang access sa mga pera o ari-arian ni Digong. Malay natin, advance lang silang mag-isip, ay baka ipa-freeze yung ari-arian ni Digong, baka ipa-freeze ito. Kaya kunyari maggawa na lang ako ng paraan na kunyari wala akong passport, hindi ako makasama. Kasi paglipad ni Digong sa ibang bansa, ako ay magpapadabaw na. Itatago ko na ito mga play money ni Digong. KO! Naiintindihan yun? Nagigits niyo po ba? Itatago ko na yung play money ni Digong. Ha? Hanelet naman, wag mo kaming lulukuhin. Wala ka daw passport, pero galing Hong Kong. Ikaw ba? Makakapunta ka po ba ng Hong Kong kung wala kang passport? Sige, tanungin ko kayo. Huwag niyong sabihin, oo. Siyempre, hindi. KO! Pero si Hanelet, bakit nakarating ng Hong Kong? Wala pala itong passport. Ayun yung tanong. Diba? Tapos, nakauwi din ng Pinas. Tapos, nung isasama na para may kasama man lang si Digong. Diba? Biglang walang passport. So, maliwanag po dito na itong si Hanelet, wala pong pakialam kay Digong. Wala po. Ang mahal po ni Hanelet, yung pera ni Digong. KO! Yun yung totoo dyan. Dapat nga nandun ka sa tabi ni Digong. Pero nasan ka? Baka nandun sa tabi ng pera. Baka lang. Sa tabi ng pera. Gabundok na pera. Diba? Pero iniisip lang nila, baka kasi ma-freeze yung bank accounts ni Digong. So, gagawin ko, tatago ko na lang muna to. Baka, hindi ko sinasabing ganun talaga. Pero baka ganun yung plano. Baka may planong ganun. Speaking of Bongo naman, maniniwala po ba kayo na ito si Bongo walang alam? Na meron ng arrest warrant itong si Digong? Bongo pa ba? Huwag mong sabihin wala kang alam. Alam ko matalino kang tao, kaya imposibleng wala kang alam. Pero kasi minsan, may kilala akong politiko. Yung tatay niya. May kilala ako na politiko, si ano yun? Ganggo. Si Ganggo. Ang ginawa niya, punta silang ibang bansa, natunugan na may warrant na, tapos uuwi sila ng Pinas, sasabihin, wala ka namang warrant, uwi tayong Pinas. Boom, bulaga, may warrant pala. Tinraidor. Para maawa yung mga Pilipino sa kanila, sila yung iboboto. Pansin nyo si Bongo, mga pre. Kala nyo mahal na mahal niya yung tatay niya? Katarat. Alam nyo, yung mahal nila, kapangyarihan.
wala pong pagmamahal sa mga tatay-tatay na yan. Di po, ganito yan eh. Tamo, nandun sa stage si Bungo, nagdadrama, nag-iiyak dun. Nakawawa daw yung tatay nila, kesyo ganito. Drama lang po yun. Diba? Drama lang yun. Wala po talagang pagmamahal yan kay Digong. Ang kailangan lang ng mga yan, power. Kailangan po nilang gawin yung lahat ngayon kahit may sakripisyo pa yung mga yan. Ang dahil lang dito sa power. Diba? Wala ka ng kwenta, pero may pangalan ka pa, gagamitin kita. Parang ganun eh. Pwede mangyari yun Pwede mangyari yun. Nako po. Bobo na lang talaga yung nagpapadala dito kay Bungo. So, anyway mga pre, eto na. At bigyan na po natin ito ng reaksyon, itong video na ito. Itong nandyan sa try kong kanina na nag-iiyak-iyak. Okay, panoorin po natin yung video mga pre. Yeah, I asked you a question a moment ago, and your lawyer conferred with you. So I agreed with what your lawyer said, and your lawyer said that it's just a matter of oversight, and you're willing to apologize. So please do it now. Yes, sir. My lawyer and I talked, and my case is a matter of oversight, and I apologize, sir. Thank you, Mr. Chair. I'd like to manifest as the third time that Ms. Crisette apologized to this committee. Let me continue on. On December 28, 2024, Ms. Crisette, Yes, sir. you said, in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Tanga daw po yung gobyernong ito. Okay. Tuloy. Is that what you feel? Sir, I apologize. I do not know what happened on December 28 to make me angry. But if I wrote it that time You're apologizing. for not... No, sir, I mean, I do not know what situation on December 28. Let me and what the continue on. context. Let me Yes, sir. continue on. Says, ipapamudmod sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang AKAP money tapos utang ng 629 billion. Yung budget ng ayuda this year na pinibigay kung kani-kanino na nag-mall tour pa yung mga tanga na 500 billion uutangin ulit kasi nag-deficit daw. Mr. Chair, Ms. Crisette, ang galing mo naman. Tanga ang gobyerno, ikaw matalino. Ano? Am I right? Tanga ang gobyerno, matalino ka. Mr. Chair, when one is angry, one says bad things. And Pero hindi mo pwedeng gamitin dahilan yun. Hindi pwede. in the situation that, sir, Mr. Chair, in the situation when I found out So you're that our... Mr. Chair, you still have words, no? Mr. Chair, ibig sabihin, Umihinga na ng malalim. Ako po. that you are actually telling your anger to your followers, your anger. Saan mo nakuha yung anger na yan? I mean, do you have the facts? Do you have the information? Do you have the documents? Mr. Chair? Sir, nasa news po na uutang tayo this year and last year. Sir, sir, please, Mr. Chair, kaya ako nagalit kasi may nakita akong nakaakap na naka-brace tapos, sir, I am not laying it on the congressman. I am laying it on the person who gave that person 5,000 despite na... Sir, You are kasi- not laying in the congressman. Hindi mo pwedeng... kasi nandyan ka eh. Magigisa ka eh. Pero paglabas mo, magtatawa-tawa ka. Hindi. Napasakay ko lang sila yung mga ganun. Maniwala ka sa akin. Pag hindi yan na contempt, ganon, yung gagawin yan. Magpa-party ang mga yan. Tamo, ang galing ka doon. Tingnan mo. Galing kong magpalusot. taxpayer kami. Mr. Masakit, sir, na makikita namin na... Ms. Crisette, may I ask you the question, how much taxes did you pay? And I will tell you how much tax I paid. Sir, Ang katuwiran mo, you're a taxpayer. Bakit? Anong palagay mo sa akin, di taxpayer? sir, hindi naman po... Ako nga taxpayer din eh. Ano ka ba? Pero bakit patawa-tawa lang tayo? Kayo yung sinasabihan Pero ko. siya, nasasaktan daw eh. Alam niyo, saan ako medyo nagpupukus ngayon? Diyan sa mga fake news na yan. Yung mga nagpapakalat ng fake news, tapos sasabihin niyo, taxpayer kami, ninanakaw niyo yung pera namin. Katarantaduhan, di ba? Gusto mo magmura, pero mabait ako ngayon. KO. Ng mga Mr. Chair. Kaya It was tinatanong the kita, Mr. process Chair. of distributing Mr. the Chair, up. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi sasabihin na mo, tangang mag-uutang tayo. gobyerno. Eto, pasensya na, maisingit ko lang yung mga nag-viral na namatay. Ito, habang naalala ko pa,
namatay, tapos nandun yung mukha nila, buhay pa daw sila, ganyan-ganyan. Alam nyo, ganito yan. Ang gobyerno po kasi ngayon, sinisiraan ng mga dutae. So, kukuha sila ng mga content creator, yung mga gustong, gustong siraan yung gobyerno, ganito yan. Kukuha po sila ng content creator, tapos edit nila yung picture, ilagay sila doon sa namatayan, yung frame, yun yung picture nila ilalagay doon. Tapos ikakalat nila yan. So, matik yan, may magbabiral dyan. Tapos ngayon, yung content creator na yon na may kahit paano may followers sa kanyang Facebook, makikita niya, uy, ako to Teka lang, bakit ginawa niyo akong patay? Buhay pa naman ako. Siyempre, yung content creator na yon, ang target niya, gobyerno, magagalit agad sa gobyerno. Bakit itong gobyerno na to, ganito, ganyan, tingnan mo, ginawa akong patay, bla, 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 bla. Oh. Pero ano yun? Gawa ng mga dutai yun, na pinakalat sa social media, para magalit yung tao na yon, yung content creator na yon, para magalit, para magwalwal sa social media. Pag nagwalwal yan sa social media, ipopost niya, marami siyang followers, makikita ng mga followers niya yan. Siyempre, nagalit na siya sa gobyerno. Ay, bakit nandun yung mukha niya? Buhay pa naman siya. Ngayon, yung mga followers niya, susunod sa kanya yun. Ganito pala yung gobyerno na to. Diba? Ganito pala kabastos yung gobyerno na to. Pero hindi po nila alam, edited lang yun, fake news, napakalat lang din ng mga DDS. Diba? Doon kayo sa Quadcom tumingin. Kasi nandun po yung talagang totoong mga namatayan, mga namatay, picture ng namatay, nandun. Bakit kayo kukuha ng mga nag-viral sa social media? Posibleng pinakalat lang yan ng kalaban. Diba? Yung pagbasihan nyo po kung ano yung lumabas sa Quadcom. I think Quadcom yun, di ba? Nahiring yun. Doon nyo pagbasihan. Kasi may mga magulang doon, dala-dala yung picture ng anak nila. Kung may makita kayo na picture niyo yon, ay doon kayo magalit. Pero wala Nakita nyo lang sa social media. Hindi pwedeng gawing basihan yan Huwag pong maging uto-uto. Ina-explain ko lang sa inyo. Iwasan nyo pong maging uto-uto at maging bangag. Ako po. Nabiktima kayo ng fake news, yan po yung strategy ng kalaban para magalit at magamit kayo. Para magalit kayo sa gobyerno. Sana naintindihan nyo. Ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words I apologize for my bad words, sir. Ibig sabihin, pag nag-apologize ka, nagkamali ka. Gets na, mga DDS? Nagkamali ka. Inamin mo I apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno, sasabihin mo mga tanga kami, siguro, pinapalagay... Pero kailangan mo rin umiyak para malaki-laki yung Alam mo na yun. Alam mo sa akin, Mr. Chair, ang pinapalagay ni Ms. Cassette, yung audience niya, mga tanga Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. That is fake news, Mr. Chair, and that is what we're investigating right now. You see? I hope that you understand that, Mr. Chair. Ms. Cassette, do you understand what I'm trying to say? Ikaw, nandito sa akin yung mga sinabi mo tungkol sa amin, Hindi ako sumagot yan Hindi ko na kinakailangan pang i-belabor yan. So, anyway, Mr. Chair, nakita ko naman na Ms. Cassette is now apologetic to what she said. So, isa lang po ibig sabihin yan. Pag ikaw po ay nag-apologize, ibig sabihin, inamin mo na ikaw ay nagkamali. Diba? Di ka naman tinutukan ng kutsilyo, no? Psst, mag-sorry ka Wala naman sigurong ganun. Pero nanumpa ka na ikaw ay magsasabi ng katotohanan. So, congratulations! Isang DDS na vlogger.
Well, ikaw ay nagsabi ng katotohanan. Di ba? Kung sasabihin nyo, fake news yung gobyernong ito. Di ba? Tanga yung gobyernong ito. Kapal na mukha nyo. Manalamin nga kayo. KO! Anyway mga pre, yun lang po muna yung ating video ngayon. Ayan, at least nabigyan po natin ito ng reaction. Ayan. Syempre po, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito. Huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. And syempre, ang ating TikTok mga pre. Timbirador na Facebook page. Yung TikTok pala natin, nagurgur na. Na banned. Bakit? Kasi pag magpo-post ako doon sa TikTok ko, nire-report ng mga DDS. Kaya ako po, agree po ako na ma-ban na yung TikTok tuloy. Yung TikTok dito sa Pilipinas. Naka po. KO! So, yun lang mga pre. Ayan sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na. So, lang, kita-kits po tayo sa susunod na video.